Yo, what up mga kalapatids? Good morning sa ating lahat, especially sa ating mga ka-newbie. And for today's video, usapang vaccine nga muna tayo at maaga akong umakyat dito sa kulungan natin para i-check yung ating mga alaga. Sapagkat kahapon nga ay isinalang ko sila doon sa vaccination area para tumanggap ng vaccine panlaban dun sa Newcastle disease. Ang Newcastle disease mga kalapatids na ka-newbie ay sanhi ng Paramyxovirus. Highly contagious o sobrang nakakahawa. Nakukuha ito sa infected ibon kapag yung kanyang dumi natuka, nakain ng healthy birds. O kaya naman yung kanyang sipon, fluids na inilalabas sa kanyang ilong natuka din o nakain na intake ng ibang mga ibon na healthy. So, doon nagkakahawahan. Pwede rin tayo maging cause ng pag-spread ng disease kapag ayun, humawak tayo doon sa mga may sakit na ibon at pati yung kanilang, alam niyo, yung mga pulbos na nilalabas nila sa katawan. Yan, pwedeng kumapit sa atin yun at pagka nasinghot ng mga alaga nating ibon na healthy, ayun, pwede silang malintikan. Sobrang nakakahawa yun. Ilan nga sa mga sintomas nun mga kalapatids ay yung unang-una yung parang respiratory disease, sinisipon at meron silang bumabahing o yung nag-sneeze sila, may halak, yung ganun. Tapos yung kanilang dumi as usual kulay green, tapos nakakaranas sila ng fatigue, tapos yung pakpak nila yung parang bagsak yung pakpak, nagkakaroon ng muscle tremors at iba't iba pa mga kalapatids. At syempre yung pinakamalala yung sudden, alam nyo na. So yun mga kalapatids, kaya iiwasan natin yun na mangyari sa ating mga alaga. Importante na nagpapabaksin tayo ng ating mga alaga. So ang sistema nga ng vaccine, gaya ng alam na ninyo at para sa kapakanan ng ating mga kanubi, ini-introduce sa kanila yung controlled amount ng virus dun sa gamot. So i-introduce sa katawan nila yon para yung kanilang immune system ay makalikha ng antibody na panlaban sa ganong klaseng virus. So parang immunization yung ginagawa sa kanila. At pagka sa wild naka-encounter sila ng ganong klaseng virus, alam na ng katawan nila kung paano lalabanan yon, o kung magkasakit man sila ay hindi ganun kalala sapagkat yung katawan nila ay kayang-kaya ng labanan yung ganung klase ng virus. Yung Newcastle disease isang uri ng virus yan na nakakaapekto sa mga game fowl or poultry na nabubulol pa. So yun, mga poultry, kasama doon yung mga manok, hindi lang sa kalapate, sa iba't ibang uri ng ibon mga kalapatids na ka-newbie. Wala namang epekto yan sa tao. Usually kung mahina ang resistensya ng tao medyo sisipunin, pero agad-agad din namang gagaling at hindi kailangan ng gamutan. Pero nakakaapekto ng malaki yan dun sa ating mga kababayan na nag-iibon, nag-aalaga ng ibon, at dun siyempre sa mga nag-aalaga ng mga manok, yung poultry industry natin. So balik tayo sa kwento, yun nga, yung vaccination program kahapon ay pinangunahan siyempre nung TSG, yung Panzer Pigeon Racing Club dito sa aming lugar. Kaya nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng TSG sa kanilang initiative program. At siyempre dun sa doktor na ipinadala ng Bureau of Animal Industry, siyempre under yan ng Department of Agriculture. So napakagandang mga programa yung ganyan sapagkat unang-una libre yan mga kalapatids na ka-newbie yung nangyaring vaccination kahapon. At sa panig naman natin na mga nag-aalaga, siyempre magkakaroon tayo ng peace of mind sapagkat alam natin na hindi basta-basta mahahawa yung ating mga alaga or magkakaroon sila ng immunity doon sa mga ganong klaseng sakit. At siyempre bilang responsableng nag-aalaga ng hayop o kung ano pa man ng ating inaalagaan, nakakatulong tayo sa pagsugpo ng pagkalat ng mga ganong klaseng sakit at maiwasan yung pagkakaroon ng epidemya sa mga ibon. Kasi mga kalapatids na ka-newbie, hindi lang naman sa kalapate yan,
lahat ng uri ng ibon ay pwedeng tamaan yan. At yung mga migratory birds dito na pumupunta sa ating bansa, pwedeng makahawa yon. So malaking epekto sa kapaligiran natin yung ganyang masakit. Pagka hindi yan nasugpo, pwedeng magkaroon ng epidemya na hindi maganda. Lalo na dun sa mga kababayan natin na ang negosyo nila yung poultry sa manok. So pagka tinamaan sila nun, yari ang negosyo. Hindi totoo yan. Kaya yung ganyan, bilang isang responsableng fancier or responsableng nag-aalaga, kaya dapat talaga pinababaksinan natin yung ating mga alagang ibon. Bola lang yan. So yun mga kalapatids, balik tayo dito. Kaya ako umakyat ng maaga sapagkat gusto kong ma-check yung kanilang kalagayan. Ayan, mukha naman silang maayos at nag-aaway-away pa. Parang wala sa kanilang epekto yung ginawang pagbabaksin sa kanila kahapon. Pero siyempre, hindi natin sila ngayon palilipa rin. Pahinga muna sila ng 2 araw. Ang payo rin ng doktor, wag muna silang paliguan ng 2 araw. So yan, steady muna sila dyan. Dito lang sila, sarado yung kanilang trapdoor, walang lalabas muna. Bali 5 nga sila mga kalapatids. Ito yung 4 na pliers natin, sinama natin to. At dito naman tayo sa ating breeders area. Ito nga, gusto ko sanang dalhin din kasi siyempre sayang yung pagkakataon. Yan lang, naglilimlim to, baka ma-stress. Meron na silang itlog mga kalapatids. Yan. So sana mapisa yan. At maging malusog yung inakay nila. At yun ang ating sisingsingan. So hindi ko sila naisama kahapon sapagkat yan, naglilimlim nga at ayoko silang ma-stress. Sa bagay, hindi naman natin sila pakakawalan, dito lang sila. So siguro okay na yon. So kung may mga ibang pagkakataon, mas maganda. Sa susunod na lang siguro sila. Gayon din to mga kalapatids. Yan, nakikita nyo, pinagsama ko na yung 2. At okay na itong yung hen. Ayun, may iro na silang itlog mga kalapatids. Ayan, kita nyo, may itlog na silang isa. So yan ang update sa ating mga breeder. Meanwhile, eto yung isang ibon na dinala natin. Yan, pansamantala ko munang nilagyan ng sapin yung sahig kasi ayokong maglinis, na tinatamad tayo maglinis. Dito natin siya nilagay dahil kina-quarantine natin siya. Ang sakit kasi mga kalapatids, hindi lang nakikita yan sa physical na kondisyon ng alaga. Pwedeng maging carrier din sila ng mga sakit o virus. Maaaring meron silang virus sa katawan pero immune na sila doon. And then pagka sumalo sila doon sa ibang ibon na hindi immune sa ganung virus, pwede silang mahahawa. Pwede silang makahawa rather. So, yun ang ating iniiwasan. Kaya meron talagang pagka-quarantine kahit pa hindi sa tingin niyo walang sakit yung ibon. Quarantine nyo pa rin mga kanubi para maiwasan yung mga hindi magandang pwedeng mangyari. So dyan muna siya, 3 days na siya nandyan, 14 days ang ating pagka-quarantine sa kanya. Ayan, eto pinatakan din to kahapon mga kalapatids. So sinamantala na natin yung pagkakataon. Ayan, ang gandang ibon, no? Medyo naglulugon lang siya ngayon. At syempre pagka ganyan mga kanubi, suportahan natin ng nutrisyon, lalo na yung high protein na pagkain. Breeder mix pa rin ang ating gagamitin para suportahan yung kanilang pangangatawan habang nagmo-molt o naglulugon yung ating mga alaga. At kung napanood nyo nga yung previous video natin dun sa ating idol, at sinabi niya yung history nitong ibon na ito. Tayo na lang magtutuloy, mag-aalaga dito. At syempre aalagaan natin to ng maigi. Ibibigay natin yung sa palagay nating the best na makabubuti sa kanya. a few moments later. Ayun mga kalapatids, pakakainin na natin sila. At syempre bibigyan natin sila ng electrolytes. Napaka-importante niyan, lalo na pag alam natin ganito, tumanggap sila ng virus sa katawan, gamot, vaccine, medyo stress yan. Kasi kung tayo nga, yung binaksinan tayo sa COVID, di ba? Yung iba sa atin nilagnat. May hinang nilalang. Ganun din sila mga kalapatids. Kaya ipapahinga natin yan ng 2 days. Hindi sila lilipad, dito lang sila sa kulungan. At electrolyte sa umaga para kahit papaano lumakas-lakas sila.
Pagka tayo nga, di ba, na-hospital tayo. At kapag nangihina, dinidextrose tayo. Sinisweruhan tayo para hindi bumagsak yung ating pangangatawan. So, ganun din ang gagawin natin sa kanila. Ganun ang epekto ng electrolyte sa kanila, mga kalapatids. So, ayun. At syempre sa hapon, plain water tayo, mga kalapatids. Yan, mga kalapatids, pinapakain na natin sila. At naka-ready na rin yung kanilang electrolytes na iinumin. So kahapon nga, medyo nag-antay tayo ng konti dahil yung hinintay pa yung doktor. At bagamat medyo na-delay yung oras, okay lang yun kasi naging daan naman yun para sa ilang kwentuhan at siyempre mga bagong kakilala at pagkakaibigan. So sa mga kalapatids dyan sa TSG, thank you so much at shout out sa inyong lahat. Good luck sa inyo at sa mga alaga ninyong ibon at sana maging maganda ang inyong mga pauwian. So yun, mga kalapatids, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like and share mo na rin ang ating video para mas marami pa ang maabot ng ating programa at paki-support na rin ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talagang kapupulutan ng mga kaalaman. Paano, mga kalapatids, hanggang sa muling pagkikita, paalam.